Wellman TV. Jeric Agosta. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 1161. Matapos magtanim ng 1,000 spirit stone sa daan-daang bundok sa loob ng 3 milya, natapos ni Jeric ang pangunahing istruktura ng Porma Sion. Ito ay itinuturing na isang pangkalahatang setup, ngunit hindi pa ito ganap na na-activate, isang magaspang na balangkas lamang. Kahit na pangkalahatang istruktura lang ito, madali lang itong i-activate. Ang kailangan lang gawin ni Jeric ay bumuo ng isang selyo at bigkasan ang isang Aura Sion. Nang makumplito ang Porma Sion, lumapag si Jeric sa tuktok ng bundok. Agad na humakbang si Lilian paarap at tinanong si Jeric, handa na ba ang Porma Sion? Tumango si Jeric. Oo, tapos na. Ang natitira na lang ay buhayin ito. Naguluhan si Claire at nagtanong, kung gayon, Jeric, bakit hindi mo pa pinapagana ang Porma Sion ngayon? Sabi ni Jeric, may dalawang dahilan. Una sa lahat, ang Mind Bewitch Formation na ito ay umaasa sa enerhiya ng mga Spirit Stone para mapalakas ito. Kapag na-activate na ang formation, uubusin ito ang enerhiya ng mga Spirit Stone. Kung ganoon nga, malamang na mauubusan ng spell formation ang mga kalaban. Tumango si Claire. Naiintindihan ko. Ano ang pangalawang dahilan? Kapangyarihan bago ito magamit upang harapin ang. Nagpatuloy si Jeric, ang pangalawang dahilan ay kapag ang Porma Sion ay na-activate na, ang mga epekto nito ay maaaring maobserbahan sa loob ng 3 milyang radius. Walang sino man ang mahihirapang makakita sa kabila nito. Napuno ng hamog ang hangin, kaya't lubhang limitado ang paningin. Bukod sa paglilito ng mga individual sa pamamagitan ng pagpapalabo ng kanilang direksyon, ang Porma Sion ay maaari ring lituhin ang kanilang mga isipan, na nagdudulot ng mga halusinasyon na may hindi maisip na mga kahihinatnan. Nang marinig ito, sina Claire, Lilian, Adam, Spencer, Tillman, at ang iba pa ay namangha sa hindi kapani-paniwalang Porma Sion ng mahika. Sa oras na ito, tumingin si Jeric kina Adam, Spencer, at sa iba pa at sinabing, tandaan mo, noong umatake, ang hukbo ng Devil Emperor. Agad mong pamunuan ang ating Demon Cultivator na umatras sa isang lugar na nasa loob ng 3 milya mula sa Fenceville Dragon Sect. Kung ganoon, ligtas ka. Tungkol naman sa hukbo ng Devil Emperor, kapag naabutan nila sila, makukulong sila sa Mind Bewitching Formation. Sa oras na iyon, mawawalan sila ng direksyon sa loob ng Porma Sion. Kahit na wala tayong intervention, maglalaban-laban pa rin sila at magtatamo ng malaking pagkatalo. Pagkatapos nilang magpatayan, oras na para harapin natin sila. Matapos makinig kay Jeric, nadama ng lahat na ang kanyang pagsasaayos ay napakamaingat. Opo, Ginoong Agosta. Nang maayos na ang lahat, pinangunahan ni Jeric sina Lilian, Spencer, Tillman, at ang iba pa pabalik sa Fenceville Dragon Sect, habang si Adam ay bumalik sa lokasyon kung saan nakabase ang kanilang mga Demon Cultivator. Sa kabundukan ng Dragon, milyon-milyong cultivator ang palihim na naghanda, alam nilang malapit nang sumalakay ang hukbo ng Devil Emperor. Itinuring nila itong isang matinding kaaway. Kinahapunan, lumipad ang hukbo ng Emperador ng Diablo, mabilis na papalapit sa Fenceville. Napuno ang kalangitan ng matinding balak na pumatay. Nagulat ang mga sibilyan sa Fenceville, na kanina pa nagtatago, nang makita nila ang isang malaking grupo ng mga cultivator na lumilipad. Tapos na. Natulala sila. Pagkatapos, sila ay labis na nagalit. Hindi pa ito ang katapusan, dahil sumunod ang pangalawang bugzo ng mga demonic cultivator. Tila lahat ng mga cultivator mula sa buong mundo ay nagtatagpo sa Fenceville. Siyempre, hindi alam ng mga tao sa Fenceville na hindi lang ang mga demon cultivator mula sa Devil Realm ang paparating, kundi tama ang kanilang hula. Isang nakakagulat na bilang ng mga demon cultivator ang bumababa sa kanilang kinaroroonan. Tinakpan nila ang kalangitan at mabilis na lumapit sa Fenceville. Kasabay nito, pinangunahan ni Jeric ang mahigit 10,000 Marti A-list ng Dragon Sect mula sa Evergreen Peak, na nakapalibot sa ibabaw ng Fenceville. Kabanata 1162. Habang milyon-milyong Demon Cultivator ang sumasakop sa isang malawak na lugar, ang kanilang mga nakakatakot na aura ay lumalabas mula sa kanila.
Sa ibabaw ng malalaking demonyong tagapagtanim na ito, isang masa ng ginintoang liwanag ang nakikita, na nagtatago sa figure sa loob. Bagamat hindi nila makita ang tunay na pagkakakilanlan ng taong nababalot ng ginintoang liwanag, lahat ng nasa Dragon Sect ay nakaramdam ng isang mapang-ipang presensya. Tumingin si Spencer sa ginintoang liwanag na nakapalibot sa hukbo at pagkatapos ay humarap kay Jeric, at nagtanong, Mr. Agosta, ang taong nasa bowl ang iyon ng ginintoang liwanag ay ang emperador ng Diablo. Sumagot si Jeric, kailangan mong tanungin ang tatlong sugo. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Jeric kina Ethan, Mason, at Nate. Inutusan niya silang ilipat ang milyon-milyong sundalong una nilang pinamunuan papunta sa bagong commander, si Adam. Gayunpaman, tinawag sila ni Jeric sa kanyang tabi hindi lamang upang tulungan silang umangkop sa kanilang mga bagong tungkulin bilang kanyang mga tauhan kundi para rin sa isa pang dahilan, upang ipaalam sa Devil Emperor na ang apat na sugo at ang milyon-milyong Demon Cultivator na kanyang ipinadala ay pawang tapat na ngayon sa Dragon Sect. Ang mga Marti A-list ng Dragon Sect at ang hukbo ng Devil Emperor ay nanatiling nakabitin sa ere, na nagpapanatili ng malaking distansya sa pagitan nila. Sa sandaling ito, ang bola ng gininto ang liwanag sa kalangitan. Sa loob, biglang lumiit ang mga demonyong tagapagtanim, na nagpapakita ng isang figure. Ito ay isang lalaking may ubanong buhok na nakasuot ng gininto ang maskara, nakasuot ng malaking dilaw na damit na pinalamutian ng gintong dragon na may 5 kuko. Nakatayo sa ere, para siyang isang Diyos. Tama. Ang misteryosong lalaking ito na may kulay abong buhok at nakasuot ng balabal na dragon at maskara ay ang emperador ng Diablo mismo. Isang kakilakilabot na presensya ang bumalot sa kanya. Ang emperador ng Diablo, na nakatago sa likod ng kanyang maskara, ay nakatuon ang kanyang tingin kay Jeric, na nakatayo sa harap ng mga Marti A-list ng Dragon Sect, at ng 3 emisaryo sa kanyang tabi. Sumuko na ba kayong lahat? Umalangaw-ngaw ang malamig na boses ng Devil Emperor. Bagamat hindi masyadong malakas ang kanyang boses, ginamit niya ang kanyang malalalim na pamamaraan upang matiyak na ang kanyang mga salita ay makakarating sa lahat ng naruroon sa kalangitan. Hindi na kailangang sabihin, ang mga salitang ito ay para sa 3 sugo. Nang marinig siya ng 3 sugo, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Iyon ay dahil sumuko sila kay Jeric at sa Dragon Sect, na katumbas ng pagtataksil sa Devil Emperor. Ngayong tinanong na sila ng Devil Emperor, natural na napuno siya ng galit. Masasabing alam ng 3 sugo ang nakakatakot na puot ng Devil Emperor. Sandaling hindi nila alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Dahil kahit ano pa ang kanilang tugon, imposibleng makahingi ng kapatawaran mula sa kanya. Yumuko na lang sila. Habang pinagmamasdan ng 3 sugo na tahimik na nakayuko ang kanilang mga ulo, nagsimulang mapagtanto ng milyon-milyong Demon Cultivator sa kalangitan na maaaring totoo ang sinasabi ng Devil Emperor. Labis silang nagulat. Hindi sila nang ahas na maniwala na ang mga makapangyarihang sugo, na pinagkakatiwalaan ng emperador ng Diablo, ay maaaring sumuko sa isang ordinaryong sekta. Kung ang mga sugo ng Devil Emperor ay talagang sumuko kay Jeric at sa Dragon Sect, nangangahulugan ba ito na ang milyon-milyong Demon Cultivator na kanilang pinamumunuan ay sumuko rin? Pinapasuko mo na ba ang ibang mga Demon Cultivator? Tanong ng Devil Emperor. Tango lamang ang nagawa ng 3 emisaryo patungo sa Devil Emperor, na nasa ere. Nang malaman na kinumpirma na ng mga sugo ang pagsuko ng iba pang mga demonyong tagapagsanay, ang mga tagapagsanay sa hukbo ng emperador ng Diablo ay parehong nagulat at nagalit sa mga nagtraidor sa kanila. Pero hindi nila maipakita kung gaano sila galit at naiinis. Kabanata 1163. Nagliwanag ang mga mata ng emperador ng Diablo nang may madilim at nakakatakot na liwanag habang malamig siyang nagsasalita. Magaling, napakagaling. Dahil sumuko na kayong lahat sa kaaway tulad ni Adan at pinagtaksilan ako at ang Devil Realm, ngayon ay kikilos ako para sa Devil Realm. Halatang nabalisa ang 3 sugo sa mga sinabi ng emperador ng Diablo. Batid na alam nila ang kanyang kakilakilabot na kapangyarihan at kalupitan. Para sa kanya, ang pagpatay sa kanila ay kasing dali lang ng pagdurog sa isang langgam.
Sa desperasyon, ang takot na mga sugo ay lumingon kay Jeric, ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamakaawa at desperasyon. Ngayon, siya na lang ang tanging makapagliligtas sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ni Jeric sa tatlong sugo, "Huwag kayong mag-alala, nandito ako. Hindi niya kayo maaaring saktan." Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng malaking pag-asa sa tatlong sugo. Dahil nagawa ni Jeric na talunin sila at ang milyon-milyong demonic cultivator sa ilalim ng kanilang pamumuno, nagkaroon sila ng kaunting optimismo tungkol sa pagharap sa hukbo ng Devil Emperor. Kung tungkol sa pagharap sa Devil Emperor, kahit si Jeric mismo ay hindi sigurado. Ikaw si Jeric, di ba? Malamig na tumingin ang Devil Emperor kay Jeric. Walang takot na tiningnan siya ni Jeric at sinabing, "Oo, ako nga." Nagpatuloy ang emperador ng Diablo, "Nabalitaan kung mayroon ka ng maharlikang itlog ng dragon. Kung handa mong ibigay ito, hindi lang ang buhay mo ang mapapatawad ko kundi pati na rin ang buhay ng lahat ng nasa iyong sekta ng dragon." Ngumiti si Jeric at sumagot, "Kahit ano paman, ako, si Jeric Agosta, ang dapat magpasalamat sa iyo. Gayunpaman, ang maharlikang itlog ng dragon ay hindi pa napisa, at kahit na napisa pa ito, hindi ko ito maibibigay sa iyo. Sana'y maintindihan mo, Emperador ng Diablo. Kung ayaw mong ibigay ito, pagkatapos kitang patayin, makukuha ko pa rin ito." Puno ng determinasyon ang mga salita ng Devil Emperor. Nakangiting sabi ni Jeric, "Emperador ng demonyo, hindi mo ako mapapatay. Hindi mo lang ako kayang patayin, kundi wala ka ring laban sa akin." Pagkasabi niya nito, nanlaki ang mga mata ng Emperador ng Diablo. Akala niya'y nagkamali siya ng narinig. Kasabay nito, ang kanyang hukbo ay nagulat at hindi makapaniwala sa katapangan ni Jeric. Ano? Ang batang ito ay talagang mayabang at walang kapantay. Paano niya nasabi na walang laban ang Devil Emperor sa kanya? Gayunpaman, hindi naramdaman ni Jeric na siya ay mayabang. Iyon ay dahil naniniwala siyang hindi kayang tapatan ng aura ng Devil Emperor ang aura niya. At iyon ang dahilan kung bakit niya sinabi ang mga salitang iyon. Sa wakas ay natauhan na rin ang Emperador ng Diablo at natitiyak niyang hindi siya nagkamali ng narinig. Pagkatapos, naging sobrang lamig ang kanyang mga mata. Tumingin siya ng diretso kay Jeric at malamig na sinabi, "Nako, paano mo nasabing hindi ako ang makakapantay mo? Kung gayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano kadali para sa akin na patayin ka. Para kang pumiga ng langgam." Pagkatapos niyang magsalita, ibinaliktad ng Emperador ng Diablo ang kanyang kanang palad, dahilan para umangat ng malakas ang hangin. Isang nakakatakot na aura ang agad na lumitaw sa kalangitan, na parang nagliliyab na araw. Isang bola ng gininto ang liwanag ang lumitaw sa kanang palad ng Emperador ng Diablo. Kaagad pagkatapos, umalangaw ang mga nakabibinging tunog. Ang mga sinag ng liwanag mula sa kanang palad ng Devil Emperor ay sumugod patungo kay Jeric. Parang bulalakaw, lumipad ito sa kalangitan at binomba siya. Mapa mga martialista ng Dragon Sect o ng hukbo ng Devil Emperor, naramdaman nilang lahat ang liwanag na lumalaganap sa kalangitan, dala ang matinding hanggaring pumatay at napakalaking kapangyarihan. Ang mga Demon Cultivator sa ilalim ng pamumuno ng Devil Emperor ay sabik na nagbantay upang makita kung si Jeric ay madudurog. Bang! Sa mismong sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang umalangaw sa paligid. Ang Emperador ng Diablo ay sumulpat na parang nagliliyab na araw, papalapit kay Jeric. Bigla, isang lilang panangga na may liwanag ang lumitaw sa harap ni Jeric. Ang kakilakilabot na liwanag na inilabas ng Devil Emperor ay agad na napigilan ng lilang light barrier. Sumabog ang bowl ito ng liwanag sa labas ng panangga ng liwanag, na naglabas ng maraming kislap ng kidlat. Isang napakalakas na puwersa ang sumiklab, na lumikha ng isang maunas na bagyo sa kalangitan at naging sanhi ng pag-alon ng hangin at mga ulap. Pinaandar ni Jeric ang lilang light shield gamit ang kanyang anima. Bukod pa rito, iniunat niya ang magaan na kalasag upang protektahan ang kanyang sarili at ang mahigit 10,000 Marti Alis ng Dragon Sect sa paligid niya.
Napansin ng Devil Emperor ang light shield na inilunsad niya na hinaharangan ng lilang light barrier na nakapalibot kay Jeric habang si Jeric ay lumabas ng walang sugat. Ikinagulat ito ng emperador ng Diablo at lalo pa siyang nagalit. Tutal, taglay niya ang lakas ng isang piling tao sa mataas na antas, isang antas na kataas-taasan na sa Devil Realm. Pero hindi niya inaasahan na masasakal ni Jeric ang atake niya. Mas malakas si Jeric kaysa sa inaasahan niya. May pakiramdam siya na si Jeric ang pinakamalakas niyang kalaban sa ngayon. Bro, dahil kaya mong tiisin ang aking Rising Sun kailan, hahayaan kitang matikman ang aking Grillstone Palm. Isang matalim na liwanag ang sumilay sa mga mata ng Devil Emperor, at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang core energy. Bang! Sa sandaling ginamit ng emperador ng Diablo ang kanyang kapangyarihan, isang nakasisilaw na gininto ang liwanag ang sumilay mula sa kanyang katawan. Umugang ang malalakas na hangin, at nagbago ang buong tanawin. Sa sumunod na sandali, itinulak ng Devil Emperor ang kanyang mga palad, dahilan para manginig ng malakas ang hangin. Isa pang bola ng gininto ang liwanag ang pumailan lang. Sa pagkakataong ito, ang gininto ang liwanag na ginamit ng Devil Emperor ay pinalamutian ng mga malabong simbolo na parang rune, na nagbibigay ng mas kahangahangang aura at lakas. Bago pa man marating ng gininto ang liwanag ang Jeric, bigla itong lumawak at nagpalit ng anyo bilang isang napakalaking anino ng palma. Napakalaki ng anino dahil ang higanteng palma na gawa sa gininto ang liwanag ay may lapad na hindi bababa sa ilang daang talampakan. Ito ang Great Stone Palm na itinanim ng Devil Emperor. Malakas na tinamaan ng Great Stone Palm si Jeric. Ngunit nanatiling hindi natinag si Jeric sa harap nito. Kabanata 1164. Boom! Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa mundo, na sinundan ng isang malakas na bagyo. Ang nakasisilaw na liwanag, na kasing liwanag ng sumasabog na araw, ay kumalat sa lahat ng direksyon, halos nabubulag ang lahat. Sa kabila ng napakalaking puwersa ng Great Stone Palm, nabigo itong masira ang lilang light shield ni Jeric. Sa kabaligtaran, kahit na sumabog na parang bagyo ang kapangyarihan ng Great Stone Palm, nanatiling pareho ang lilang light shield. Sa loob ng panangga ng liwanag, nanatiling ligtas sina Jeric at ang mahigit 10,000 Marti A-list mula sa Dragon Sect. Labis itong ikinagulat ng emperador ng Diablo. Hindi man lang kayang basagin ng kapangyarihan ng Great Stone Palm ang lilang light shield ni Jeric. Paano ito naging posible? Para sa Devil Emperor, ang lilang light shield ni Jeric ay isa lamang porma sayon. Hindi rin ito mukhang masyadong malakas. Hindi niya inaasahan na makakayanan nito ang atake ng kanyang Great Stone Palm. Taglay niya ang lakas ng isang mataas na antas na cultivator. Sa ganitong antas ng lakas, kaya na niyang maghari ng kataas-taasan sa cultivation realm. Gayunpaman, hindi niya nagawang makalusot sa maliit na porma sayon na ito ng Jeric. Hindi niya masabi kung gaano kalakas si Jeric. Bukod pa rito, bilang Devil Emperor ng Devil Realm, hindi niya matandaan na narinig niya ang isang napakalakas na figure sa cultivation realm. At bukod pa riyan, si Jeric ay isang batang magsasaka. Matalim na tiningnan ng emperador ng Diablo si Jeric at sinabing, "Sino ka ba talaga? Paano mo natitiis ang Great Stone Palm ko?" Frankang sabi ni Jeric. "Taga Eldoria ako, ang pangalan ko ay Jeric Agosta, ang Sectmaster ng Fenceville Dragon Sect." Gayunpaman, sa paningin ng Devil Emperor, hindi nagsasabi ng totoo si Jeric. Iyon ay dahil, ayon sa kanyang mga salita, si Jeric ay isa lamang ordinaryong Sectmaster sa Eldoria. Kaya naman, walang paraan para makayanan niya ang kanyang Great Stone Palm. Tutal, kahit ang pinakamatatag na cultivator sa Cultivation Rhea ay maaaring mahirapan sa ganitong pag-atake. Bukod dito, si Jeric ay pinuno lamang ng isang karaniwang secular na sekta. Imposible iyon. Mula sa pananaw ng Devil Emperor, si Jeric ay maaaring hindi naging disipulo ng isang kilalang tao sa cultivation realm o posibleng may lahing aristokrata. Kung hindi, imposibleng magtaglay ang taong iyon ng ganitong uri ng pagkatao. Sige, dahil ayaw mong ibunyag ang kapangyarihang nasa likod mo, hindi kita pipilitin.
Gayunpaman, kailangan nating lumaban hanggang kamatayan ngayon, malamig na sabi ng Devil Emperor. Wala siyang pagpipilian. Una, pinangunahan ni Haring Demonyo Adam ang daan-daang libong sundalo upang sumama sa Jericho, at pagkatapos ay ang ilang mga sugol ng emperador ng demonyo ay nagdala ng milyon-milyon pa upang sumuko sa Jericho. Kung hahayaan niya lang, ang Devil Realm, na limitado lamang ang bilang ng mga Demon Cultivator, ay mawawalan ng milyon-milyon ng sabay-sabay. Iyon ay magiging isang malaking dagok sa kaharian. Maaari itong magdulot ng malaking pinsala sa Devil Realm. Kung magdesisyon ang Cultivation Realm na atakihin muli ang Devil Realm, malamang na ito ang magiging katapusan ng Devil Realm. Sa makatuwid, walang nagawa ang emperador ng Diablo kundi ang gumawa ng mahigpit na aksyon, kapwa para parusahan si Adan at ang mga sugo at bawiin ang mga sumuko kay Jericho. Nang marinig ang banta, hindi natakot si Jericho. Sa halip, ngumiti siya at sinabing, "Sige, gusto ko ring makipagkompetensya sa iyo. Hindi ba't inatake mo ako kanina lang? Ngayon naman ang pagkakataon kung atakihin ka." Pagkatapos niyang magsalita, sinimulan niyang bumuo ng isang selyo gamit ang kanyang mga kamay at umusal ng isang orasayon. Isang malakas na aura ang sumilay mula sa kanyang presensya. Alam ng emperador ng Diablo na naghahanda si Jericho ng isang pormasayon ngunit wala siyang ideya kung anong uri ng pormasayon ito. Gayunpaman, nakita niya mismo kung gaano kalakas ang lilang light shield ni Jericho at alam niyang hindi niya dapat maliitin ang kanyang mga kakayahan. Bang! Bigla, nagliyab ang katawan ng emperador ng Diablo gamit ang mga ginintoang apoy, na bumalot sa kanya ng tuluyan sa kanilang nagliliyab na proteksyon. Sa mismong sandaling iyon, isang nakabibinging ingay ang umalangaw-ngaw sa kalangitan sa ibabaw ng emperador ng Diablo at ng kanyang ilang milyong demonyong tagapagtanam, na parabang nanginginig ang buong mundo. Sa sumunod na segundo, isang nakasisilaw na gininto ang liwanag ang sumabog mula sa mga ulap. Parang isang malaking araw, bigla itong lumitaw sa kalangitan. Sa loob ng nakasisilaw na liwanag na ito, isang napakalaking gulong ng liwanag ang lumitaw. Nakatago sa loob ng napakalaking gulong ng liwanag na ito ang isang mas maliit na gulong ng liwanag, na pinalamutian ng hindi mabilang na mga gintong rune sa ibabaw nito. Isang nakakapangilabot na aura ang bumalot sa mundo, sumasaklaw sa buong hukbo ng milyon-milyong Demon Cultivator at sa Devil Emperor mismo. Tiningnan ng emperador ng Diablo ang napakalaking gulong na ito sa kalangitan, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na pagkabigla. Naramdaman niya na ang pormasyong ito ay naglalabas ng walang hanggang banal na kapangyarihan at alam niyang hindi niya kayang magtayo ng ganito kalaki at higanteng pormasayon. Ang napakalaking pormasayon na ito ay sadyang nakakatakot. Natatakpan nito ang buong hukbo namin. Nangangahulugan ito na ang hanay ng pormasayon na ito ay may kapangyarihang takutin ang buong hukbo ng mga Demon Cultivator. Sa sandaling iyon, kumislap ang mga mata ni Jericho sa determinasyon. Mabilis siyang bumuo ng isang selyo gamit ang kanyang kamay at binigkas ang isang orasayon. Kasunod nito, pinakawalan ng Golden Light Formation ang atake nito. Pumutok, pumutok, pumutok. Napuno ng nakasisilaw na kidlat ang kalangitan, na umaabot sa mahigit 10 milyong kislap. Sa isang iglap, ang lugar na nasa loob ng libu-libong talampakan ay naging isang bagyong dekuryente, na nagdulot ng pagkabulok ng 10,000 Demon Cultivator sa isang kisap mata. Nang makita ng ibang mga Demon Cultivator ang eksenang ito, lahat sila ay sumigaw sa takot. Maging ang emperador ng Diablo, na nasa ere, ay nakasimangot dahil sa matinding puot. Pinanood niya ang libu-libong puwersa niya na nalipol ng kidlat, at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang malay. Ang kapangyarihan ng pormasyong ito ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Pagkatapos, itinuon ng emperador ng Diablo ang kanyang tingin sa napakalaking gulong ng liwanag sa kalangitan. Maya-maya pa, isang guhit ng liwanag ang sumilay mula sa kanyang storage ring patungo sa kumikinang na formation wheel sa kalangitan. Ang liwanag na ito ay parang isang bulalakaw habang mabilis itong lumilipad patungo sa halo ng matrix spell, at kumikinang ng napakaliwanag. Ito ay isang maliit na martelyong lilaginto, na 12 talampakan lamang ang haba.
Habang lumilipad ito patungo sa halo ng Matrix spell, lumaki ito ng lumaki. Nagsimula bilang isang maliit na hammer na kulay lila ginto, lumaki ito ng ilang talampakan ng haba, at umabot pa nga sa 35 talampakan. Patuloy ding lumaki ang martilyo, mula sa laki ng itlog hanggang sa laki ng kalabasa, at sa huli ay umabot sa 10,000 libra. Sa isang iglap, ang Purple Gold Hammer ay naging isang napakalaking sandata, 12-dosenang talampakan ang haba at tumitimbang ng daan-daang libra. Ang mga masalimuot at mistiko na mga simbolong runic ay nagpalamuti sa ibabaw ng napakalaking martilyo. Sa sandaling ito, ang buong higanteng Purple Gold Hammer ay nagniningning ng lilang liwanag. Samantala, ang sinauna at masalimuot na mga marka ng rune sa ibabaw nito ay naglalabas ng pulang dugong aura, na nagpapakita ng isang nakakatakot na intensyon. Bang! Isang malakas na kalabog ang umalangaw-ngaw. Ang napakalaking purple gold martilyo, na tumitimbang ng daan-daang libong libra, ay tumama sa kumikinang nagulong ng porma sayon ng may napakalaking puwersa, na naging dahilan upang manginig ang porma sayon na parang ito ay gawa sa metal. Pagkatapos, sa ilalim ng pagtama ng higanteng purple gold hammer, nagsimulang lumitaw ang mga bitik sa gulong ng porma sayon. Nang makita ito ng emperador ng Diablo, may bakas ng kagalakan sa kanyang mga mata. Ang Purple Gold Hammer na ito ang pinakamahalagang kayamanan sa Devil Realm, na kilala bilang Purple Gold Hammer ng demonyo. Ang kapangyarihan nito ay kamangha-mangha. Kung hindi dahil sa kahanga-hangang kapangyarihan ng pormasyong itinayo ni Jerick, hindi sana kinailangang gamitin ng Devil Emperor ang kanyang huling trump card. Gayunpaman, kung ang Purple Gold Hammer ng demonyo ay hindi kayang basagin ang Matrix spell ni Jerick. Pagkatapos, wala na siyang magagawa. Sa sandaling iyon, napagtanto ng emperador ng demonyo na ang Purple Gold Hammer ng demonyo ay mabisa laban sa Hollow Wheel ng porma sayon. Bigla siyang nakakita ng pag-asa. Kasunod nito, bumuo siya ng isang mudra gamit ang kanyang kamay at umusal ng isang orasayon, na nag-uutos sa Purple Gold Hammer ng demonyo na ipagpatuloy ang pagdurog sa halo ng Matrix spell. Sa loob ng lilang kalasag na may liwanag, pinanood ni Jerick habang ginagamit ng Devil Emperor ang martilyo upang atakehin ang light wheel ng porma sayon, na nagdulot ng mga bitik sa ibabaw nito. Nagsimulang lumitaw ang mga bitik sa ibabaw ng gulong ng ilaw. Alam ni Jerick na ang Golden Light Formation na kanyang itinayo ay hindi makakayanan ang kapangyarihan ng Purple Gold Hammer ng demonyo. Sandali na lang at masisira ang Golden Light Formation. Sa oras na ito, si Ethan, ang sugo, ay humarap kay Jerick at nagpaliwanag, Mr. Agosta, iyan ang Purple Gold Hammer. Isa itong sinaunang espiritual na sandata mula sa Devil Realm at isa sa pinakamakapangyarihang espiritual na sandata na kilala. Kaya nitong maabot ang tugatog ng lakas. Pagkarinig nito, biglang naintindihan ni Jerick. Ang Golden Light Formation ay pangalawa lamang sa Purple Gold Hammer ng demonyo. Gayunpaman, pinataas ni Jerick ang kapangyarihan ng porma sayon sa pinakamataas na antas gamit ang kanyang napakalakas na lakas. Dahil nakatagpo na niya ang makapangyarihang Purple Gold Hammer ng demonyo, hindi nakakagulat na hindi ito natagalan ng kanyang Golden Light Formation. Gayunpaman, kahit hindi mapigilan ng kanyang porma sayon ang martilyo, wala siyang pakialam. Tutal, naitayo na niya ang Mind Bewitching Formation at hinihintay na niya ang Devil Emperor at ang kanyang hukbo. Kaya, sinabi niya kay Spencer at sa tatlong sugo, malapit nang mawasak ang Golden Light Formation. Umatras na tayo papunta sa Fenceville Dragon Sect ngayon. Agad na sumagot si Spencer at ang tatlong sugo, opo, Ginoong Agosta. Pagkatapos, si Jerick, kasama ang mga miyembro ng Dragon Sect, ay bumaba mula sa langit at bumalik sa Dragon Mountains sa Fenceville. Sa porma sayon, napansin ng hukbo ng Devil Emperor si Jerick at ang mga miyembro ng Dragon Sect na tumatakas. Bigla silang may napagtanto at masayang sumigaw. Tumakas sila. Hahaha, takot ang mga walang hiya na to. Mabuhay ang emperador ng Diablo. Tiyak na inakala nilang tumatakas si Jerick at ang kanyang grupo dahil nakita nila ang Devil Emperor na walang humpay na kinakalabog ang Legion Wheel ng porma sayon, na halos gumuho na.
Makikita na ang Porma Sion ay malapit ng masira. Kung ganoon, maaaring sinusubukan nina Jerick at ng iba pa na tumakas bago pa manlipulin ng Devil Emperor ang Porma Sion. Kaya naman, tumakbo sila para sa kanilang buhay ng mas maaga. Kasabay nito, nakita rin ng Devil Emperor si Jerick at ang iba pa sa Dragon Sect na mabilis na lumilipad palayo. Isang matalim na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Sinusubukan mong tumakas. Sa palagay ko ay hindi. Nilayon niyang basagin ang Porma Sion at pamunuan ang kanyang hukbo sa paghabol sa grupo ni Jerick. Patuloy na ginamit ng emperador ng demonyo ang Purple Gold Martilyo ng demonyo sa kalangitan. Walang humpay na pinupukpok ang magaan na gulong ng Porma Sion ng may lalong paglakas. Pagkalipas ng kalahating oras, tila sumabog ang langit kasabay ng isang nakabibinging pagsabog. Ang gulong ng liwanag ay nagkahiwa-hiwalay at naging alikabok sa ilalim ng walang humpay na pagsalakay ng martilyo. Ang Golden Light Formation ay tuluyan ding nawasak. Isang kampante ang sumilay sa mga mata ng Devil Emperor. Napuno ang kalangitan ng hiyawan mula sa milyon-milyong Demon Cultivator. Sa panahong ito, ligtas nang nakabalik si Jerick at mahigit 10,000 iba pa sa Fenceville Dragon Sect. Lahat ng pangunahing miyembro ng Dragon Sect, kabilang sina Jerick, Spencer, at Adam, ay nakatayo sa plaza sa labas ng Fenceville. Nanatiling walang pakialam si Jerick habang pinagmamasdan ang gininto ang halo sa di kalayuan. Kabanata 1165. Mr. Agosta, nag-ulo ang Porma Sion ninyo dahil sa magagarbong espiritual na sandata ng Devil Emperor, tumingin si Spencer kay Jerick at sinabi. Sumagot si Jerick, hindi mahalaga. Hindi napigilan ni Spencer ang bulalas, ang Purple Gold Martilyo ng demonyo ay talagang kahanga-hanga. Ang dahilan kung bakit niya sinabi iyon ay dahil talagang nabigla siya dahil ngayon lang siya nakakita ng sinuman na sumire sa Porma Sion ni Jerick ng ganoon. Kaya naman, nadama niya na ang Purple Gold Martilyo ng demonyo ay tunay na makapangyarihan. Ngumiti si Jerick, tumingin kay Spencer, at sinabing, talaga. Mukhang gustong-gusto mo ang martilyong ito, Spencer. Mamaya, ihahatid ko na lang sayo. Hindi lang si Spencer ang nagulat. Maging ang mga nangungunang martial artist ng Dragon Sect, tulad nina Tillman, Adam, Victor, at iba pa, ay naiwanang natigilan. Ang Purple Gold Martilyo ng demonyo ay isang matataas na uri ng espiritual na sandata, at pagmamay-ari ito ng Devil Emperor. Pero casual lang na pinag-uusapan ni Jerick ang pag-agaw nito at pag-abot kay Spencer, na talagang nakakagulat. Talagang ikinagulat ito ng lahat. Ang dahilan kung bakit nagsalita ng ganito si Jerick ay dahil may kapangyarihan siyang hamunin ang emperador ng Diablo at ang kanyang hukbo. Hinihintay na lang niya silang makarating sa loob ng 100 milya mula sa Dragon Mountains. Sa sandaling malagpasan nila ang hangganang iyon, i-activate niya ang Mind Bewitching Formation, na siyang maglulubog sa Devil Emperor at sa kanyang hukbo sa lubos na kadiliman. Swoosh! 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 Sa malayong kalangitan, milyon-milyong Demon Cultivator ang lumipad patungo sa Dragon Mountains, kasama ang Devil Emperor na nangunguna sa pagsalakay gamit ang kanyang napakalaking Purple Gold Hammer of the Demon. Nakasuot siya ng nakakatakot na damit at mukhang sabik na sabik sa labanan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng may matinding kinang, habang gusto niyang lipulin ang lahat ng miyembro ng Dragon Sect sa isang iglap lamang. Lalo na sina Jerick, Adam, at ang kanyang 3 pormal na sugo. Gusto silang lipulin ng Devil Emperor nang walang bakas. Di nagtagal, narating ng emperador ng Diablo at ng kanyang hukbo ang kabundukan ng dragon. Habang nagpapatuloy sila, isang lumalawak na puting hamog ang lumutang patungo sa kanila. At patuloy itong lumaki. Agad na napansin ng emperador ng Dale na may mali at saka siya nagutos. Tigil. Pagsalakay. Biglang huminto ang buong pasukan sa ere, at lahat sila ay nalilitong nakatingin sa Devil Emperor, nauunawaan kung bakit niya tinawag ang biglaang petes. Tumingin si Devil Emperor sa mga nakapalibot na cultivator at kumunat ang noo habang nagtatanong. Wala ba kayong nararamdamang kakaiba? Naguguluhan ang mga mukha ng kanyang mga tauhan at sumagot, Devil Emperor, wala kaming napansing mali.
Umiling ang Devil Emperor, hindi mo ba nakita ang puting hamog na nakapalibot sa atin? Naalala niya na wala siyang nakitang anumang ambon sa mga bundok bago lumipad patungong Dragon Mountains. Bakit bigla itong nabalot ng puting ambon? Nang marinig ang sinabi ng Devil Emperor, sa wakas ay napagtanto ng mga cultivator ang lumalaking puting hamog. Pero ano ang problema sa puting ambon? Habang karaniwan ang puting ambon sa mga kabundukan. Sa katunayan, naramdaman din ng Devil Emperor na normal lang iyon. Pero sa hindi malamang dahilan, pakiramdam niya ay may mali rito. Kaya naman, binalaan sila ng Devil Emperor, lahat kayo, maging alerto. Patuloy tayong sumulong. Naiintindihan ko, Devil Emperor, sabay-sabay nilang tugon. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa paglipad pasulong. Nagpatuloy sila ng ilang milya nang, mula sa kung saan, isang makapal na ulap ang tuluyang nabalot sa kanila. Nangyari ito nang biglaan kaya't walang sinuman sa kanila ang nakapansin nito, at sa sobrang kapal nito ay natatakpan nito ang lahat, kahit ang mga nakaharap dito ay walang makita. Kabanata 1166. Laking gulat ng Devil Emperor nang biglang naging magulo at maulap ang buong kalangitan. Ilang sandali lang ang nakalipas, nakita niya ang maliliit na puting ulap na lumulutang sa paligid. Pero ngayon, napapaligiran na sila nito palabas ng blok. At napakakapal nito na kahit siya, isang eksperto sa antas ng kataas-taasan, ay hindi makakita sa kung saan ito nakalusot. Kakaiba, di ba? Bakit hindi makatagos ang kanyang mga mata sa puting ulap? Mabilis na napagtanto ng Devil Emperor na ang biglaang pag-ambon na bumabalot sa kalangitan ay malayong maging pangkaraniwan. Isa itong pormasayon. Pumasok sa isip niya ang bagay na iyon dahil sa dati niyang kaalaman tungkol sa husay ni Jerick sa paglikha ng mga pormasayon. Ang hamog na tumatakip sa kanyang paningin ay pumihil sa kanya na makakita sa kabila nito. Bukod sa mga pormasayon, nahihirapan ang Devil Emperor na isipin kung ano pa ang maaaring magdulot ng ganito kabigat na balakid. Sa sandaling ito, sa plaza na malayo sa Fenceville, tumigil si Jerick sa pagbuo ng mga selyo at pag-awit ng isang orasayon. Ang mind-bewitching formation na pinaandar ni Jerick ay bumalot sa Devil Emperor at sa kanyang hukbo sa isang nakapalibot na ambon. Sa loob ng 3 milyang radius ng Fenceville, nanatiling nakikita ang mundo, ngunit habang lumalayo pa ang isang makapal na hamog ang natakpan ang tanawin, na umaabot ng 100 milya. Sa kabilang banda, si Adam ang nangasiwa sa paggabay sa milyon-milyong demon cultivator sa Dragon Mountains, at inutusan silang umatras sa isang perimeter na 3 milya sa paligid ng Fenceville Dragon Sect. Tumingin si Jerick sa malabong lugar sa ilalim ng mind-bewitching formation, na nakaunat ng pabilog. Makikita sa kanyang mga mata na nasiyahan siya sa kanyang nakita. Kahit gaano pa kalakas ang Devil Emperor, hindi pa rin niya magagamit ang kanyang kapangyarihan sa walang hanggang hamog na ito. Ang mas nakakatakot pa ay kapag ang mind-bewitching formation ay umabot sa tugatog nito. Ang mga nakulong sa loob ng hanay ay magsisimulang makaranas ng mga halusinasyon, na sa huli ay haantong sa kanilang pag-aaway. Sumulyap sa malayong hamog, lumingon si Jerick kay Spencer at iminungkahi, medyo matagal pa tayong maghintay. Nakakapagod ang nakatayo ng ganito. Magpakuha kayo ng mga mesa at upuan, at pwede tayong mag-relax habang may kape habang hinihintay natin ang pagpatay sa isa't isa ng Devil Emperor at ng kanyang mga tagapag-alaga. Pagkatapos, liwinisin natin ang kalat. Pumayag si Spencer at pagkatapos ay bumalik sa mga palasyo kasama ang isang grupo ng mga martialista. Maya-maya, bumalik sila na may dalang mga mesa at upuan, kumpleto sa isang coffee set. Si Jerick at ang kanyang mga kasama, kabilang sina Lillian, Claire, Spencer, Adam, Tillman, at iba pang mahahalagang miyembro, ay naupo na. Nagkwentuhan sila habang umiinom ng kape. Sa oras na ito, mula sa loob ng malayong, mamasamasang kalawakan, ang mga damo ng labanan ay bahagyang umabot sa kanilang. Sa sumunod na sandali, sumiklab ang mga makikinang na liwanag sa lahat ng direksyon, kasabay ng dumadagandong na mga alingaw-ngaw. Naobserbahan nina Spencer, Adam, Tillman, at ng iba pa ang mga sagupaan ng pangunahing enerhiya at ang dumadagandong na mga dagandong,
napagtanto nilang nasasaksihan nila ang nagaganap na labanan. Hindi na kailangang sabihin pa na ang mind-bewitching formation ay natulak na sa limitasyon nito, at ang mga demon cultivator na nakulong sa loob ng puting hamog ay nadadala na ng kabaliwan at mga delusyon. Bilang resulta, nag-aaway na sila. Tunay nga, sa sandaling ito, unti-unting nawawala ng malay ang lahat ng demon cultivator dahil sa nakalilitong epekto ng hanay. Nagsimula silang mag-hallucinate, na itinuturing ang sarili nilang mga kasama at ilusyon bilang mga kaaway. Pagkatapos, mabilis nilang sinimula ng pagpatay sa isa't isa. Matindi na ang labanan ng hukbo ng emperador ng Diablo. Umalangaw-ngaw sa malayo ang kanilang mga sigaw ng digmaan. Natigil ang labanan, at ang mundo ay napuno ng kaguluhan. Nang makita ito ng Devil Emperor, labis siyang nabalisa. Patuloy niyang sinisigawan ang mga cultivator sa paligid niya, tumigil na kayo sa pag-aaway. Nasa iisang panig tayo. Gayunpaman, tila sinapian ang lahat ng mga tagapagtanim ng demonyo. Namula ang kanilang mga mata, at nagsimula silang lumaban na parang mga baliw. May ilan pang ang sumugod kay Devil Emperor na siyang pumipigil sa kanila. Walang ibang magawa ang Devil Emperor kundi ang ipadala ang kanyang core energy para patayin sila. Walang magawang pinanood ni Devil Emperor ang mga nakapaligid sa kanya habang nagkakaroon ng matinding dugo. Naunawaan niya na ang pormasyong iyon ang sanhi nito. Ang pormasyong ito ay may mapanganib na kapangyarihan na kayang magdulot ng matinding galit sa mga tao, na nagpapahirap sa kanila na matukoy kung sino. Ang Devil Emperor, kahit na talagang malakas, ay hindi matulungan ang mga demonic cultivator na nasa ilalim ng spell ng Pormasion. Gayunpaman, hindi niya nagawang palayain ang lahat ng kanyang mga tauhan mula sa kontrol ng Pormasion. Bukod dito, kahit gaano pa niya pilitin, hindi niya maiwasan ang puting ambon na bumabalot na ngayon sa kalangitan. Pakiramdam niya ay mas malakas ang pormasyong ito kaysa sa nabasag niya gamit ang kanyang Purple Gold Hammer of the Demon noong nakaraan. Hindi direktang sinalakay sila ng Matrix spell na ito. Sa halip, minanipula nito ang kanilang mga isip at inudyukan silang magpatayan. Bukod dito, ang pormasyong ito ay tila ang walang katapusang puting ambon. Gayunpaman, sinubukan na ni Devil Emperor at ng lahat ng iba pang cultivator na lumipad sa lahat ng direksyon. Hindi sila nakakalipad palabas nito. Pakiramdam ko ay parang isang mundo ang napapalibutan ng puting hamog, kaya nawala ng saysay ang kanilang mga pagtatangkang makatakas. Ito ang pinaka-nakakatakot na pormasayon na naranasan ng Devil Emperor. Mga sundalong nasasaktan ay isa-isang namamatay, sumasakit ang puso niya. Ito ang mga huling puwersa ng Diablo na si Krallen, at kung sila at si Devi Emperor Jerself ay mapapahamak. Naghahangad na patayin ang isa't isa, isusulat nito ang mga simbolo para sa kanilang kaharian. Mabigat ang puso ng emperador ng Diablo, at siya ay galit na galit. Galit siyang sumigaw sa kawalan, "Jerick, duwag ka. Nagtatago ka sa likod ng iyong mga pormasayon at ayaw mo akong harapin sa labanan. Anong klaseng lalaki ka? Nakakahiya ka." Umalangaw-ngaw mula sa hamog ang kanyang mga sumpa. Tumingin sina Spencer, Adam, at ang iba pa kay Jerick, nag-aalalang baka magalit siya sa mga pang-iinsulto ng Devil Emperor. Malinaw na nag-aalala sila na magagalit ng husto si Jerick kung pag-alitan siya ng Devil Emperor dahil sa pagiging duwag niya. Gayunpaman, nakita nila na hindi galit si Jerick. Sa kabaligtaran, kalmado lang siya. Ngumiti si Jerick, iniisip, nababaliw na ang Devil Emperor. Iyon mismo ang gusto ko. Pagkatapos, tumayo siya mula sa kanyang upuan at hinarap ang grupo, "Makikipagkita ako sa Devil Emperor sa mind-bewitching formation." Tumayo rin mula sa kani-kanilang mga upuan sina Spencer, Tillman, Adam, at ang iba pa. Sinabi nila kay Jerick ng may matalim na mga mata, "Mr. Agosta, sasama kami sa iyo." Gayunpaman, umiling si Jerick at sinabing, hindi ka maaaring pumunta, dahil hindi mo ako matutulungan sa mind-bewitching formation. Maaari ka pang magdulot ng gulo para sa akin. Huwag mong kalimutan na ang mind-bewitching formation ay maaaring magpabaliw sa iyo at magsimulang mag-atake sa isa't isa. Masyado itong mapanganib. Nang marinig ang sinabi ni Jerick,
Tumigil sa pagsasalita sina Spencer, Tillman, at ang iba pa. Ito ay dahil hindi sila sigurado kung kaya nilang manatiling matino kapag nakapasok na sila sa mind-bewitching formation. Matapos silang sabihan na Maiwan, mabilis na lumipad si Jeric patungo sa kabundukan kung saan nakatayo ang ecstasy formation. Sa mind-bewitching formation, ang galit na Devil Emperor ay parang isang baliw na halimaw. Patuloy niyang iniinsulto si Jeric, at, syempre, ang kanyang mga salita ay medyo malupit at nakakasakit. Habang paalitang inaatake ng Devil Emperor si Jeric, isang figure ang biglang lumitaw sa espasyo mahigit 10 talampakan ang layo sa harap. Sa kanya. Nang makita si Jeric, labis na nagulat ang Devil Emperor kaya't nakalimutan niyang ipagpatuloy ang kanyang panunukso. Talagang nagulat siya sa presensya ni Jeric. Pagkatapos, nagliyab sa galit ang mga mata ng Devil Emperor. 1167. Ngumiti si Jeric at mahinahong kinausap ang Devil Emperor, Devil Emperor, hinahanap mo ba ako? Nagliliyab sa galit ang Devil Emperor. Lalong nagngingit-ngit ang kanyang galit dahil hindi niya natagpuan si Jeric, at ngayong natagpuan na niya ito, labis siyang nagngingit-ngit. Nagliliyab ang kanyang mga mata sa nagliliyab at pulang dugong liwanag habang binibigkas ang kanyang mga salita, nako, sa wakas ay nagpasya ka ng magpakita. Nabihag mo ako at ang aking hukbo gamit ang iyong salamangka. Itinuturing mo ba itong kasuklam-suklam at duwag? Harapin mo ako sa isang patas na laban kung may lakas ng loob ka. Tumingin si Jeric kay Devil Emperor at sinabing, Devil Emperor, mali ka. Paano ako magiging kasuklam-suklam kung gumagawa ako ng spell? Bukod pa rito, gumamit ako dati ng spell para mahuli ka at ang mga demon cultivator. Hindi ba't ginamit mo ang purple gold hammer ng demonyo para makawala rito? Sa pagsasalita tungkol dito, tumingin si Jeric kay Devil Emperor at tinukso, hindi mo ba pwedeng sirain ang spell ko sa pagkakataong ito? Tama si Jeric. Hindi kayang basagin ng Devil Emperor ang mind-bewitching formation ni Jeric. Ang dahilan nito ay ang Golden Light Formation ay mayroong gitnang bahagi na tinatawag na light wheel, na nagsisilbing core ng formation. Maaaring targetin at basagin ng Devil Emperor ang core na ito upang hindi paganahin ang formation. Gayunpaman, ang mind-bewitching formation ay nababalot ng hamog, na naging lubhang mahirap para sa Devil Emperor na mahanap ang sentro nito, lalo na ang pagwasak dito. Kaya naman, hindi talaga alam ng Devil Emperor ang gagawin. Hindi niya alam kung paano gamitin ang purple gold martilyo ng demonyo sa kanyang kamay. Tumama sa kaba ni Devil Emperor ang sinabi ni Jeric. Sumigaw siya pabalik, nako, tigilan mo na ang kalokohan mo at harapin mo ang martilyo ko. Gumawa siya ng isang orasayon at pinatakbo ang napakalaking martilyo sa ilalim ng kanyang mga paa patungo kay Jeric. Marahas na yumanig ang hangin, at isang napakalaking puwersa ang tila lubhang nakakatakot. Sa harap ng pababang martilyo, nanatiling matatag si Jeric, walang ipinapakitang bahid ng takot. Malapit ng durugan ng martilyo ang Jeric para maging meat paste. Sa sandaling iyon, matalim na kumislap ang mga mata ni Jeric. Sa sumunod na sandali, nagliwanag ang kanyang pakiramdam ng pangangibabaw. Iniunat ni Calmore, sa dinaanan ng bumabagsak na martilyo, ang kanyang kanang palad. Biglang nanlaki ang mga mata ng Devil Emperor. Ano? Gustong gamitin ni Jeric ang kanyang hubad na kamay para labanan ang martilyo. Pagkatapos ng unang pagkabigla, isang kislap ng tuwa ang sumilay sa mga mata ng Devil Emperor. Ang purple gold hammer ng demonyo ay isang piling espiritual na sandata, na may kakayahang durugan ng isang mababang antas na cultivator sa isang suntok lamang. Para sa Devil Emperor, ang desisyon ni Jeric na harapin ang martilyo gamit ang kanyang hubad na kamay ay tila isang gawa ng kay-abangan at kamangmangan. Malinaw na hinahanap-hanap niya ang kamatayan. Sabik na masaksihan ng Devil Emperor ang isang kapanapanabik na palabas, naghihintay kung paano madudurog si Jeric, ang lalaking nang ahas na hamani ng martilyo gamit ang kanyang hubad na kamay. Biglang sumiklab ang isang malakas na putok, na nagdulot ng mga alon sa hangin.
Walang kahirap-hirap na nasalo ni Jerick ang pababang martilyo gamit ang kanyang kanang palad. Ang napakalaking martilyong kulay lila-ginto ay nagliliwanag ng matingkad na lilang liwanag, na naglalabas ng isang nakakatakot na aura. Ang mga pulang rune sa ibabaw nito ay naglalabas ng kakilakilabot na kapangyarihan. Gayunpaman, sa pagkadismaya ng emperador ng Diablo, nanatiling ligtas si Jerick. Hindi lamang naiwasan ni Jerick na maging alabok kundi mahigpit din niyang nasalo ang martilyo sa kanyang palad. Hindi makapaniwala ang Devil Emperor sa kanyang nakita. Tinamaan ba ni Jerick ang martilyo? Paano ito naging posible? Sa gitna ng kanyang pagkabigla, inabot ni Jerick ang martilyo at hinawakan ang martilyo gamit ang kanyang kanang kamay, sabay sigaw. Sa isang iglap, isang napakalakas na pag-agos ng kapangyarihan at isang nagngangalit na bagyo ang sumiklab mula sa Jerick, na halos mabulag ang Devil Emperor. Sa sandaling iyon, isang nagliliwanag na puting liwanag ang nagsimulang sumikat mula sa kanang palad ni Jerick, nakahawig ng isang sumisikat na araw na may walang hanggang kinang. Unti-unti, ang napakalaking martilyong hawak sa nagliliwanag na kamay ni Jerick ay nababalot ng puting liwanag. Ang martilyo ay naging isang nakasisilaw na puting martilyo. Puno ng takot ang mga mata ng Devil Emperor. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Bigla, naramdaman ni Devil Emperor na naglaho ang matatag na koneksyon na ibinahagi niya sa purple gold martilyo ng demonyo. Sa madaling salita, nawalan na siya ng kontrol dito. Talagang ikinagulat ito ni Devil Emperor. Bagamat ang purple gold martilyo ng demonyong ito ay naipasa mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa sa Devil Realm. Sa loob ng mga dekada, ang martilyo ay isang karugtong ng kanyang sarili, na masalimuot na nakagapos sa kanyang pagkatao. Masasabing ito ay ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang pagbili nito ang unang beses na nawalan siya ng koneksyon dito. Hindi na kailangang sabihin, ang nagliliwanag na puting liwanag na nagmumula kay Jerick ay bumalot sa martilyo, na pumutol sa utos ng Devil Emperor dito. Habang sumusulpot ang mga hayop mula kay Jerick, iginiit niya ang ganap na kontrol sa martilyo. Nang sumunod na sandali, binawi ni Jerick ang kanyang kamay mula sa martilyo. Pagkatapos ay lumipad pataas si Jerick at lumapag dito. Tumayo siya sa malaking martilyong kulay lila-ginto at gumawa ng selyo ng espada gamit ang kanyang kamay. Pero na. Ang purple gold martilyo sa ilalim ng kanyang mga paa ay agad na lumipad kasabay ng isang sipol. Nakuha na ni Jerick ang kontrol sa martilyo at malaya na niya itong gamitin. Hindi maipaliwanag ang sakit at galit na nararamdaman ni Devil Emperor nang makita ito. Ito ang pinakamahusay na espiritual na sandata sa Devil Realm. Ito rin ang pinakamataas na sandata ng Emperador ng Diablo. Paano siyang hindi magagalit kung kinuha lang ito ni Jerick ng ganoon na lang? Agad na lumipad ang Devil Emperor para habulin si Jerick, kahit na wala siyang kalaban-laban kay Jerick. Gusto niyang bawiin ang martilyo. Mabilis na lumipad ang Devil Emperor, habang hinahabol si Jerick na siyang nagmamaneho ng martilyo. Gayunpaman, gaano man siya kabilis lumipad, palaging may distansya si Jerick sa kanya habang nakahawak sa kanyang martilyo. Galit na galit ang emperador ng Diablo. Pakiramdam niya ay sinasadya iyon ni Jerick. Gusto lang siyang pukawin ni Jerick. Gustong ipakita sa kanya ni Jerick kung gaano siya kawalang pakialam na nakasakay sa martilyo. Hindi maabyutan ng Devil Emperor si Jerick kahit gaano pa niya kagustang gawin. Kasabay nito, nagpadala siya ng mga pagsabog ng enerhiya sa kanyang core. Sunod-sunod na kidlat ang bumaril sa Jerick. Gayunpaman, mabilis na pinaandar ni Jerick ang martilyo na parang isang mahusay na driver na nagpapakita ng kanyang napakahusay na kasanayan sa pagmamaneho. Sunod-sunod na pagsabog ng core energy matapos itong tumama sa wala kundi isang. Galit na galit ang Devil Emperor kaya't halos sumabog ang dibdib niya. Ganoon lang. Lumipad sina Jerick at Devil Emperor palabas ng saklaw ng mind-bewitching formation. Biglang natuklasan ng Devil Emperor na lumipad siya palabas ng ambon sa buong kalangitan, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa gulat. Dapat tandaan na matagal na siyang nagpumiglas sa ambon, ngunit hindi pa rin siya makakalipad palabas.
Hindi niya inaasahan na ang paglipad kasama si Gilor ay magdadala sa kanya palabas ng lugar ng walang maliwanag na dahilan. Itinulak ni Jeric ang martilyo patungo sa Evergreen Peak, kung saan nakabase ang Fenceville Dragon Sect. Sa Evergreen Peak, sina Spencer, Clay, Tillman, at Lillian ng Dragon Sect ay nakatingin sa malayong kalangitan. Bigla silang hinabol ni Jeric, na nakasakay sa isang malaking martilyo sa dikalayuan, at ng agresibong emperador ng Diablo. Nang makita ito ng lahat sila ay natigilan. Nakilala nilang lahat na ang malaking martilyong sinasakyan ni Jeric ay ang lilagintong martilyo ng demonyo ng emperador ng Diablo. Bakit nasa paanan ni Jeric ang lilanggintong martilyo ng emperador ng Diablo at kinokontrol niya ito? Si Devil Emperor, na malapit nang humahabol sa likuran, ay mukhang galit. Nang makita ito, hindi napigilan ng lahat ng miyembro ng Dragon Sect na magtaka, ninakaw nga ba talaga ni Jeric ang martilyo? Hinahabol ba ng Devil Emperor si Jeric para mabawi ang Golden Purple Hammer? Gayunpaman, gustong malaman ng lahat kung paano naaga ni Jeric ang martilyo ng Devil Emperor. Kabanata 1168. Sa malayong kalangitan, naghabulan sina Jeric at ang Devil Emperor, at ibinuhos ng Devil Emperor ang kanyang galit sa pamamagitan ng paglulunsad ng panapanahong mga atake ng core energy. Kumalat ang mga guhit ng enerhiya sa ubod sa hangin, na umalangaw sa matinding kapangyarihan. Gayunpaman, bawat atake ay hindi tumama sa target. Sa kritikal na sandaling ito, mabilis na gumawa si Jeric ng isa pang kilos gamit ang espada, na nag-uutos ng, "Bilisan mo." Kahit na medyo malayo si Jeric sa Devil Emperor, ngayon, sakay ng Purple Gold Hammer of the Demon, bigla siyang bumilis, naiwan ang Devil Emperor sa likuran. Ang mabilis na pag-akyat ng demonyo gamit ang martilyong kulay lila at ginto ay lumikha ng isang bagzo ng hangin, na gumugulo sa uban pang buhok ng Devil Emperor. Halatang nagulat ang Devil Emperor. Hindi ba't masyadong mabilis tumakbo si Jeric? Pagkatapos, napagtanto ng Devil Emperor na ninakaw ni Jeric ang kanyang martilyo. Pagkatapos, nakita niya si Jeric na lumilipad patungo sa Fenceville Dragon Sect. Labis na nabalisa ang Devil Emperor. Walang pagdadalawang isip, hinabol niya sila. Sa isang kisap mata, nakarating si Jeric sa Fenceville Dragon Sect Square. Pagkatapos, mabilis niyang ibinaba ang martilyo, at lumapag sa plaza. "Bumalik na po kayo, Ginoong Agosta," bati nina Spencer, Adam, Tillman, at ng iba pang miyembro ng Dragon Sect kay Jeric. Bahagyang tumanggaw si Jeric. Gusto pa ring tanungin ni Spencer si Jeric kung bakit nasa kamay niya ang martilyo ni Devil Emperor. Gayunpaman, sa oras na ito, narinig niya ang tunog ng isang bagay na pumuputol sa atmosfera. Nakita ni Spencer ang Devil Emperor na lumilipad patungo sa kanila. Agad niyang sinabi kay Jeric, "Mr. Agosta, paparating na ang emperador ng Diablo." Pagkatapos ay tumangala ang lahat sa langit. Kalmadong tiningnan ni Jeric ang Devil Emperor na lumilipad sa itaas at sinabing, "Dahil hinahabol niya ako, hayaan mo akong paalisan siya sa huling pagkakataon." Gamit ang isang mapagpasyang kilos ng espada, itinuro niya ang nakalaylay na martilyo, at nag-uutos, "Sumakay." Sa isang iglap, ang ibabaw ng martilyo ay sumabog na may nagliliwanag na lumilipad na parang araw. Paglulunsad pasulong, ito ay parang isang nagliliyab na araw, na nagdudulot ng maunas na hangin at kumikislap na kidlat. Isang napakalaki at ramdam na alon ng intensyong pumatay ang lumabas mula sa sandata, na ikinagulat ng lahat ng nasa Dragon Devil Emperor na papunta sa Fenceville Dragon Sect ng buong bilis. Bigla, isang nakasisilaw na liwanag ang sumilay sa harap niya, na halos hindi na maidilat ng emperador ng Diablo ang kanyang mga mata. Kasabay nito, nakaramdam siya ng napakalakas at kahangahangang balak na pumatay. Ang laganap na balak pumatay ay tila bomb-alot sa buong mundo, na nag-iwan sa Devil Emperor sa pagkagulat. Nang inag ng malakas ang kapaligiran ng walang babala, isang napakalaking puwersa, na kayang yanijin ang langit at lupa, ang sumalakay sa Devil Emperor. Nakita lang ng Devil Emperor ang biglaang paglitaw ng martilyo sa nakasisilaw na liwanag.
Wala na siyang oras para ipagtanggol ang sarili bago pa man siya tuluyang mabigla nang bigla itong sumulpot. Sus Mariosep. Ang Devil Emperor ay napalipad sa himpapawid, bumangga sa isang tuktok ng bundok. Napakalaki ng impact, dahilan para agad na gumuho ang buong bundok, at maging isang tambak ng mga durog na bato. Sa Fenceville Dragon Sect Square, naiwan sina Spencer, Adam, Lillian, at Claire sa katahimikang gulat. Hindi nila alam na kayang-kaya ni Jerick na ihagi sa ere ang Devil Emperor gamit ang martilyo. Hindi nila inaasahan na ang Devil Emperor ay magiging ganito ka-vulnerable. Ang Purple Gold Martilyo ng demonyo ay ang mismong espiritual na sandata ng Devil Emperor. Gayunpaman, pinalipad siya ni Jerick kasama nito. Medyo ironic nga ito. Gumamit si Jerick ng isa pang teknik sa espada, at ang martilyo sa ere ay naglabas ng isang makinang na liwanag. Sa isang mabilis na pagkislap, ang dating 100,000 libra na martilyo ay lumiit at naging isang maliit na sandata na tumitimbang na lamang ng ilang libra. Ikinumpas ni Jerick ang kanyang kamay, at ang lumiit na martilyo ay pumailan lang muli sa kanyang pagkakahawak. Ang mga pangunahing martialis ng Dragon Sect, tulad nina Spencer, Adam, at Tillman, ay nagulat na lahat. Ito ang espiritual na sandata ng Devil Emperor, ngunit bihasan na ito ni Jerick. Para bang ginawa ito para kay Jerick? Hawak ni Jerick ang maliit na martilyo, lumapit kay Spencer, at sinabing, "Spencer, gusto mo ang martilyong ito, di ba? Ibinibigay ko ito sa iyo." Pagkatapos noon, inilagay ni Jerick ang martilyo sa kamay ni Spencer. Nagulat si Spencer, si Adam, Tillman, at ang iba pa ay nagulat at nainggit din. Hindi nila inaasahan na ibibigay talaga ni Jerick ang martilyo kay Spencer. Ito ang pinakamahusay na espiritual na sandata sa Devil Realm. Aba, casual na ibinigay iyon ni Jerick kay Spencer na parang wala itong kwenta. Hindi makapaniwalang kinuha ni Spencer ang martilyo mula kay Jerick. Isang matataas na uri ng espiritual na sandata, at ang pinakamahusay sa buong Devil Realm, ang inilagay sa kanyang mga kamay. Nang makita ni Jerick si Spencer na natataranta, ngumiti ito at sinabing, "Binigyan kita ng sandatang pang-espiritu, pero bakit hindi mo ako pinasalamatan?" Si Spencer, na ngayon ay lubos na nauunawaan ang mahalagang regalo, ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat kay Jerick, na nagsasabing, "Maraming salamat, Ginoong Agosta. Hindi ko inaasahan na makakatanggap ako ng ganito kaalagang espiritual na sandata. Ginoong Agosta, ikaw ang tagapagtaguyod ng buhay ko." Sinabi ito ni Spencer mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung hindi lang dahil kay Jerick. Alam ni Spencer na utang niya kay Jerick ang kasalukuyan niyang posisyon bilang vice-sect master ng isang prestihiyosong sekta, isang pagkakataong hindi niya kailanman mararanasan bilang pinuno ng isang maliit na sekta sa gitnang rehiyon. Mas imposible pa para sa kanya na maging isang cultivator. Ngumiti si Jerick. "Hinihiling ko lang na pasalamatan mo ako. Hindi kita hinihiling na gamutin ako." Tumawa sina Adam, Tillman, Lillian, at Claire. Bilang iyong tagapagbigay. Ngumiti rin si Spencer. Alam niyang hindi inaasahan ni Jerick na gagantihan niya ang kabaitan. Bagamat hindi niya kayang bayaran ng buo si Jerick, determinado si Spencer na maging tapat sa kanya. Tumingin si Jerick sa gumuhong bundok, pagkatapos ay humarap kina Spencer at Adam, at inutusan sila, "Kayong dalawa, kasama ang 1,000 martialist mula sa Dragon Sect, hanapin ninyo ang bangkay ng Devil Emperor." Agad na pinagsalikop nina Spencer at Adam ang kanilang mga kamao at sumagot, "Gayahin mo yan, Mr. Agosta." Pagkatapos, pinangunahan nila ang libu-libong martialista patungo sa gumuhong tuktok ng bundok. Pagkalipas ng isang oras, bumalik sila dala ang mga labi ng Devil Emperor. Ang bangkay ay isang nakapangangilabot na tanawin, puno ng mga pasa at sugat. Ang emperador ng demonyo ay dumanas ng isang kalunos-lunos na kamatayan, natalo ng sarili niyang espiritual na sandata, ang Purple Gold Hammer ng Diyos ng demonyo. Tunay ngang isang malungkot na kapalaran. Sinuri ni Jerick ang katawan ng emperador ng Diablo at sinabi kina Spencer at Adam, "Ano man ang mangyari,
kilala siya bilang emperador ng Diablo noong nabubuhay pa siya. Siguraduhing mabibigyan siya ng maayos na libing. Tumanggaw sina Spencer at Adam at saka humiling sa isang tao na buhatin ang bangkay ng Devil Emperor at ilibing ito. Sa puntong ito, itinuon ni Jerick ang kanyang atensyon sa mind-bewitching formation. Ang matinding labanan na yumanig sa kalangitan kanina ay tumigil na. Pinagmasdan ni Jerick ang mga taong nagtitipon at sinabing, mukhang malapit nang matapos ang labanan ng mga grupo sa loob ng Pormasayon. Pagkatapos, gumawa si Jerick ng selyo at sinimulang lansagin ang mind-bewitching formation. Kabanata 1169. Matapos alisin ni Jerick ang nakabibighaning Pormasayon, naglaho ang ambon sa di-kalayuan. Pagkatapos, sinabi ni Jerick sa kanyang mga pangunahing martialist, tingnan natin ang mga resulta. Sina Lillian, Claire, at ang iba pang mga batang babae, pati na rin sina Victor, Tiger, Phoenix, at ang iba pang pangunahing miyembro, ay sumama kay Jerick sa malayong kabundukan. Nang marating nila ang lugar kung saan nakalagay ang Pormasayon, nasaksihan nila ang isang nakakagulat na eksena. Nagkalat ang mga bangkay sa buong kabundukan matapos maglaban-laban, na lumikha ng isang nakakatakot na eksena. Walang natagpo ang buhay na tao. Gulat na gulat ang Bum-A-Lot sa mga mukha ni Lillian, Claire, Victor, Tiger, at Phoenix. Hindi nila inaasahan na ang Pormasayon ni Jerick ay magiging ganito kalakas kaya milyon-milyong Demon Cultivator ang nawalan ng malay at nagsimulang magpatayan. Milya-milya ang nilibot ng grupo sa lugar at nakumpirmang walang nakaligtas sa loob ng Pormasayon. Bumalik sila sa Fenceville Dragon Sect. Pagkatapos ng labanang ito, nalipol ang Devil Realm. Ang mga hindi namatay ay naging bahagi ng Fenceville Dragon Sect. Inutusan ni Jerick si Adam na pamunuan ang isang grupo upang ilibing ang mga bangkay ng milyon-milyong tagapagtanim ng demonyo. Pagkatapos ng labanan, ang Fenceville Dragon Sect ay naging isang walang kapantay na kapangyarihan sa mundo ng mga mortal. Nalampasan nila ang maraming puwersa sa Cultivation Realm. Kasunod ng labanan, ipinagkatiwala ni Jerick ang pamamahala ng sekta kina Spencer, Adam, Tillman, Victor, Tiger, at iba pang mga pangunahing martialista. Gusto niyang magtuon sa cultivation kasama sina Lillian, Claire, Christine, at iba pang mga babae, isantabi ang mga usaping may kinalaman sa sekta. Kahit na malalakas sina Lillian, Claire, Christine, at ang iba pang mga batang babae, ang laban sa mga Demon Cultivator ay nag-iwan sa kanila na mukhang mas mahina. Kinailangang pagbutihin ni Jerick ang kanilang lakas sa paglilinang sa lalong madaling panahon. Kaya naman, inialay niya ang kanyang sarili sa pagtulong sa kanila na umunlad. Marami siyang magagamit na elixir at martial art manuals ng Purple Dragon. 10 araw ang lumipas. Sa loob ng palasyo ng Fenceville Dragon Sect, sa isang attic, tinulungan ni Jerick sina Lillian at Claire sa kanilang paglilinang sa loob ng 10 araw, sa tulong ng mga elixir at martial art manual. Sa malaking tulong ni Jerick, sina Lillian, Claire, at ang iba pang mga batang babae ay nagtrabaho sa kanilang paglilinang sa loob ng 10 araw. Mabilis na umunlad ang kanilang mga antas ng paglilinang mula sa baguhan patungo sa intermediate, pagkatapos ay sa advanced, at kalaunan ay sa proficient. Antas sa maikling panahon. Sa nakalipas na 10 araw, umakyat sila ng 3 antas ng magkakasunod, na lumalabag sa tradisyonal na bilis ng paglilinang sa cultivation realm. Ang mga ordinaryong magsasaka ay karaniwang nangangailangan ng 3 hanggang 5 taon upang umangat sa susunod na antas, kahit na mayroon silang talento. Ang mga may karaniwang talento ay maaaring hindi umabot sa 3 antas sa loob ng 10 taon. Gayunpaman, sa tulong ni Jerick, nakamit ni Lillian at ng iba pa ang isang kahangahangang tagumpay. Matapos maabot ang antas ng kahusayan, nahirapan na silang umunlad. Dahil ang elixir at martial art manuals lamang ang makakatulong sa kanila na maabot ang antas na ito. Hindi nila sila matulungan na maabot ang mas mataas na antas, tulad ng pinakamataas na antas ng eksperto. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Jerick. Naabot na ng mga batang babae ang antas ng kahusayan,
na sapat na para protektahan ang kanilang mga sarili, basta't hindi sila makakaharap ng mga napakalakas na cultivator. Siyempre, kahit na nasa panganib sila, hindi kailanman tatabi lang si Jeric. Pagkatapos ng mga batang babae sa kanilang paglilinang, malaya na si Jeric. Madalas siyang bumibisita sa likurang kuweba upang tingnan ang maharlikang itlog ng dragon. Isang araw, muling pumunta si Jeric sa kuweba. Jeric, dinalaw mo akong muli. Lumulutang ang itlog sa kawalan ng laman ng kuweba, ipinapahayag ang kagalakan nito nang makita si Jeric. Ngumiti si Jeric habang tinitingnan ito at nagtanong, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Siyempre masaya ako dahil nandito ka, masayang sabi ng itlog. Bagamat tinutulungan ni Jeric ang mga batang babae na mag-cultivate nitong mga nakaraang araw, lagi siyang naglalaan ng oras para tingnan ang Royal Dragon Egg araw-araw. Naglaan siya ng oras dito para aliwin ito. Bukod dito, ginamit niya ang sarili niyang mga hayop upang mapunan ito. Sa makatuwid, ang itlog ay nakabuo ng pakiramdam ng pagdepende kay Jeric, at tuwang-tuwa itong makita si Jeric. Bukod pa rito, sa panahong ito, ang itlog ng maharlikang dragon ay sumailalim sa isang kapansin-pansing pagbabago. Ang laki nito ay lumaki mula ilang pulgada hanggang halos 10 talampakan, at ang balat nito ay nagbago mula puti patungong ginintuan. Sa halip na isang kulay bahagharing ibabaw, ito ngayon ay kumikinang sa ginintoang liwanag. Ang buong kuweba ay nababalot ng makinang na ginintoang liwanag na ito. Hindi pagmamalabos na ilarawan ang buong kuweba bilang nakasisilaw. Tiningnan ni Jeric ang itlog at nagtanong, Baby Dragon, ang laki na ng itlog mo. Sa tingin mo ba ay malapit ka ng mapisa? Umindayog sa ere ang itlog at sumagot, Oo, Jeric, pakiramdam ko ay malapit na akong lumabas. Sabi ni Jeric, sige, hihintayin kitang mapisa at maipakita ko sa iyo ang magandang mundo sa labas. Hahayaan pa kitang malasahan ang masasarap na pagkain ng mundong ito. Hindi na siya makapaghintay na makita kung ano ang magiging hitsura ng batang dragon, kapag napisa na. Isa kaya itong maliit at magandang gininto ang dragon o isang mar-eagle at malakas. Pagkatapos, may narinig siyang kalansing. Kumalabog. Sa sandaling ito, isang kakaibang tunog ang umalangaw sa hangin. Hindi napigilan ni Jeric ang pagkunot ng noo. Ano ang tunog na iyon? Tapos, parang may nakita siya, at biglang nagpakita ng matinding pagkagulat ang kanyang mga mata. Ang dahilan ng kanyang pagkagulat ay may lumitaw na bitek sa gininto ang balat. Paano kaya ito nangyari? Isang ideya ang pumasok sa isip ni Jeric. Napisa na kaya ang batang dragon? Di nagtagal, isang sunod-sunod na tunog ng pagkalabog ang pumuno sa hangin. Ang ibabaw ng itlog ay natatakpan ng mga bitek, sunod-sunod, hanggang sa umabot sa 12-dosenang mga ito. Sampal. Bigla, kasabay ng isang malakas na sampal, nabasag ang itlog sa 2 piraso. Oh! Sa sumunod na sandali, isang nagliliwanag na bola ng gininto ang liwanag ang sumabog mula sa sirang kabibe at pumailan lang papasok sa kuweba. Kabanata 1170. Ang tirahan sa kuweba ay nababalutan ng nakasisilaw na gininto ang liwanag. Habang unti-unting nawawala ang gininto ang liwanag, isang kaaya-ayang babae ang lumitaw sa loob ng kuweba. Tunay nga, taglay niya ang isang balingkinitan at pambabaeng anyo. Natulala si Jeric nang makita ang babaeng ito. Hindi ba dapat ito ay isang dragon? Hindi ba dapat ay napisa ito at naging dragon? Paano naging babae iyon? Bukod pa rito, ito ay isang bata at magandang maladiwata na kagandahan. Matagal bago nakabawi ng katahimikan si Jeric. Itinuro niya ang babae at nagtatakang nagtanong, Ikaw ba? Ang batang dragon. Ang babae ay tila nasa edad 20, nakalugay ang buhok na lagpas balikat at nakabibighani. Isang eleganteng mukha. Ang kanyang mga mata ay nakasuot ng puting bestida, siya ay kamukha ng isang diwata dahil sa kanyang balingkinitan at pambihirang magandang pangangatawan. Nahirapan si Jeric na isipin na ang itlog ay hindi napisa at naging dragon, kundi naging kahangahangang diwata na ito. Hindi niya maiwasang maghinala na ang itlog ay maaaring hindi talaga isang itlog ng emperador ng dragon.
Sa halip, maaaring ito ay isang itlog na walang hanggan, na siyang nagpanganak sa isang diwata. Pinaglaruan ng babae ang kanyang mahabang buhok gamit ang kanyang kaaya-aya at magagandang kamay. Tinitigan niya si Jeric gamit ang kanyang nagniningning na mga mata at sumagot, "Jeric, kung hindi ako ang batang dragon, sino kaya ako?" Tiningnan siya ni Jeric mula ulo hanggang paa at sinabing, "Pero hindi ba dapat dragon ka? Paano mo nagawang?" Kumislap ang mga mata ng babae, at ang kanyang ngiti ay maliwanag. "Oo, ako ay isang dragon. Sa totoo lang, maaari akong mag-anyong dragon o babae." Nang marinig ito, napagtanto ni Jeric na ang maliit na dragon na napisa mula sa itlog ng Dragon Emperor ay nagtataglay ng parehong anyo ng dragon at tao. Kapag pinag-iisipan ko ito, tila lohikal ito. Ang maliit na dragon na napisa mula sa itlog ng Dragon Emperor ay ang pinuno ng lahat ng mga dragon, na pinagkalooban ng pinakamataas na kapangyarihan ng isang mythical na nilalang. Hindi nakakagulat na maaari itong mag-anyong tao. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Jeric na ang sanggol na dragon ay magiging isang magandang babae. Kung gayon, batang dragon, paano kita tatawagin? Dahil ang batang dragon ay nasa anyong tao na, gustong malaman ni Jeric ang pangalan nito sa nakagawiyang paraan. "Jeric, hindi ko alam ang pangalan ko. Dahil bagong silang lang ako, bakit hindi mo ako bigyan ng pangalan?" Tiningnan niya si Jeric nang may tiwala at pag-asa sa kanyang magagandang mata. Hinaplos ni Jeric ang kanyang baba habang nag-iisip. Dahil gusto niya itong ipanggalan, natural lang na kailangan niya itong pag-isipang mabuti. Ang batang dragon ay lumabas na isang magandang babae, dapat ay maganda ang pangalan niya. Pagkatapos, nag-isip si Jeric ng pangalan at nagmungkahi, "Paano kung tawagin mo ang sarili mong Bella? Maaari mo pa ring panatilihin ang baby dragon, bilang iyong palayaw." Binasa ito ng babae ng 2 beses at agad na sumili ang isang ngiti sa kanyang nakamamanghang mukha. "Jeric, gusto ko ito." Ngumiti si Jeric. "Basta gusto mo." Sa katunayan, pinili niya ang pangalang Bella dahil maganda itong pakinggan. Gayunpaman, may isa pang tanong si Jeric. Tumingin siya kay Bella at nagtanong, "Kakapista mo lang mula sa itlog ng Dragon Emperor. Hindi ba dapat ay sanggol ka pa? Bakit ka nasa hustong gulang na?" Ngumiti si Bella at nagpaliwanag, "Jeric, maaaring hindi mo ito alam, pero isa akong mythical na nilalang. Ang isang araw sa loob ng itlog ay katumbas ng 1 taon sa iyong mundo. Kaya nga ako lumitaw bilang isang 20 taong gulang na dalaga." Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Jeric kung bakit lumaki ang itlog bago pa man lumabas si Bella. Lumaki ito sa taas na 6.6 talampakan. Napagtanto ni Jeric na iyon ay dahil lumalaki si Bella. "Sige, Bella, dadalhin kita sa Fenceville Dragon Sect ngayon at mag-aayos ng matutuluyan mo," sabi ni Jeric pagkatapos mag-isip. Lumabas na si Bella mula sa itlog ng Dragon Emperor, kaya malinaw na hindi na niya magagawang manirahan sa kuweba. Higit pa rito, hindi matiis ni Jeric na hayaang tumira ang isang napakagandang babae sa kuweba. Natuwa si Bella at nakipag-apir kay Jeric. Sabi niya, "Sige, gusto ko ring bisitahin ang sekta ninyo." Pinanood ni Jeric si Bella habang hawak ang braso niya na parang isang matandang kaibigan, nagtataka, bakit niya hawak ang braso ko ng ganito? Paano kung makita tayo ng ibang mga babae? Baka isipin nila na may pang-11 kasintahan ako. Hindi mapigilan ni Jeric na ipaalala sa kanya, "Aba, Bella, hindi ba't masyadong matalik para hawakan mo ang braso ko ng ganito?" Gayunpaman, hindi lang mas humigpit ang yakap ni Bella, mayabang pa niyang sinabi, "Ikaw pala ang kasama ko at nagbigay ng enerhiya noong nasa Dragon Emperor Egg ako, kaya ngayon gusto ko kitang manatili." Hindi nakapagsalita si Jeric. Noon niya lang napagtanto kung bakit ganoon na lang kalapit sa kanya si Bella. Lumalabas na malaki ang lugar sa puso ni Bella ang mga ginawa ni Jeric para kay Bella. Hindi rin ito inaasahan ni Jeric. Pero ayos lang sa kanya na umaasa si Bella dito na parang isang nakatatandang kapatid. Kaya naman, hindi siya pinigilan ni Jeric. Pagkatapos noon, lumabas na silang dalawa ng kuweba. Gayunpaman, hindi alam ni Jeric na si Bella, nang makita niyang naniniwala ito sa kanya,
ay may pilyong tingin sa mga mata nito. Nagkunwari siyang malapit kay Jeric na parang kapatid niya ito, ngunit ang totoo ay may iba pa siyang nararamdaman. Sa mga nakalipas na araw, sinasamahan siya ni Jeric para magpalipas ng oras at binigyan siya ng lakas para palakasin siya. Dahil dito, umibig na siya sa kanya. Sa Fenceville Dragon Sect, nang pumasok si Jeric kasama si Bella, lahat ng mata ay nasa kanila. Kadalasan, si Jeric, bilang pinuno ng sekta, ang sentro ng atensyon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang atensyon ng lahat ay kay Bella, na katabi ni Jeric. Lalo na nang makita nilang mahigpit na nakahawak si Bella sa braso ni Jeric. Hindi nila maiwasang magtaka kung sino itong magandang babaeng katabi ni Mr. Agosta at ano ang kanilang relasyon. Dahil sa kanilang mausisang tingin, walang nagawa si Jeric kundi ang hayaan si Bella na kumapit sa braso niya habang naglalakad sila papalapit. Pagkalipas ng 10 minuto, bumalik si Jeric sa kanyang ate kasama si Bella. Sina Lillian, Claire, Christine, at ang iba pang mga batang babaeng nakaupo sa sofa ay tumingin kay Bella, na nakahawak pa rin sa braso ni Jeric, nang may kuryosidad. Nobya rin ba ni Jeric ang malaengkantong kagandahang ito? Para bang alam ni Jeric ang iniisip nila, gusto niya itong ipaliwanag sa kanila. Gayunpaman, si Bella, na katabi niya, ay nakangiti na ng matamis sa mga babae. Kumusta sa lahat? Ako si Bella. Si Jeric ang kasintahan ko.